places, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Holy Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Oh, oh, oh. Freedom reigns. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom.
isang bagong awit na ukol kay Yahweh ang inyong aawitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpupuri. Yaong mga tao na nangalalayag ay pupurihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan. At ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa Kanya. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ang aming lakas ay sa iyo lamang nagmumula. Salamat Panginoon, binigyan mo kami ng wastong pag-iisip at kakayahan kumilos ng naayon sa iyong banal na salita. Patuloy mo kami iligtas sa panganib na aming nararanasan. Tulungan mo kami maging mahinahon at huwag matakot. Ipagkaloob mo sa amin ang tunay na pag-asa. Pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig, Ama. Ang lahat ng ito, idalangin namin sa inyong matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Tapat ang Diyos, banayad sa pagkagalit. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos at ating kapwa at sa kapaligiran. Halikayo tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y pinatawad na. Tayo sama-samang lumapit sa ating Panginoon. Aming Diyos, magandang umaga po. Maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo po sa amin. Salamat sa muling pagkakataon na kami ay sama-samang makapagpupuri, sasamba sa iyo. Pangunahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang sa aming gagawing pagsamba,
o sa aming ginagawang pagsamba ay tunay nga po na aming maranasan ang iyong pagkilos, ang iyong banal na presensya. Patuloy mo, Panginoon, na kami paging dapatin at makapagbigay sa iyo ng karapat-dapat at mataas na pagsamba. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga araw na lumipas. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong paglingap, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, sa pagkakataong ito, sa aming pagsamba sa kani-kanilang mga tahanan, kami po ay nagbabalik ng mataas na pasasalamat. Alam namin, Panginoon, na sa ganitong pagkakataon, napakalaking hamon na kami ay patuloy na sumamba sa iyo. Sapagkat alam namin, O Diyos, na hindi po nalilimitahan sa lugar upang kami ay makasamba. Ito po ay nakasalalay sa laman ng aming puso, sa hangarin namin, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan. Kaya sa umagang ito, patuloy mo po kaming samahan. At patuloy din namin, O Diyos, na pinapanalangin sa iyo ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Ate Angie Cilia, si Maggie Cabusora, si Jonah May Alam, si Annie Jean Bigueras. Dinadalangin namin, Panginoon, sa mga kapatid namin pong ito. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila. Dalangin po namin, Panginoon, sa pagsapit ng kanilang kaarawan. Kanila pong maranasan ang iyong pagpapala at patuloy ang iyong paglingap ay igawad mo sa mga kapatid naming ito. Pagpalain mo din, O Diyos, kasama po ng kanilang buong pamilya. Sa karagdagang taon na binigay mo po sa kanila, naway patuloy na magamit ang kanilang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Aming Diyos, dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa iba't ibang bansa. Dalangin namin ang iyong pag-iingat at samahan mo sila, Panginoon. Sa bawat araw ay taglayin po nila ang kalakasan na nagmumula sa iyo, maging ang kalusugan, higit, Panginoon, maging ang kanilang pananampalataya ay gawin mo din pong matibay, nang sa gayon ay kanila pong maharap ang anumang mga hamon sa kanilang paghahanap buhay sa malayong lugar. Ganon din ang dalangin namin sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, anumang uri ng sakit, sa pangalan po ni Jesus. Sa iyo po namin nilalapit at pinagkakatiwala ang aming mga nararamdaman. Ang aming mga sakit ay kunin mo, O Diyos, at ikaw ang magbigay ng kagalingan, ng kalakasan, upang kami ay patuloy na makapagpuri at makapaglingkod sa iyo. Salamat sa lakas na binibigay mo, Panginoon. Salamat sapagkat sapat ang lakas na ibinibigay mo upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Amin din pinapanalangin, Panginoon, ng aming iglesia. Dalangin namin mula sa amin pong mga pangangailangan, sa amin pong mga leaders, sa ministeryo na pinagkatiwala mo po sa amin. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang iyong pagpapala, ang iyong pagsama, Panginoon, ay maranasan po namin. Tulungan mo kami, O Diyos, bilang isang iglesia, bilang iyong mga anak, Panginoon, ay tulungan mo kami na patuloy na makapaglingkod at magkaisa ang aming mga puso, aming mga isipan, upang kami sama-sama na makapaglingkod sa iyo. Ganon din, O Diyos, ay dinadalangin po namin maging ang amin pong kalagayan sa buong mundo. Kami ay patuloy na
umaasa ng aming pong buhay sa gitna ng naranasan po naming pandemya o pandemic, o coronavirus. Alam namin, O Diyos, na ito ay may hangganan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang nagbibigay ng kagalingan sa mga naapektuhan ng karamdamang ito, ng sakit na ito. Salamat, O Diyos, maging sa mga ginagamit mo, sa mga frontliners, sa amin pong mga doctors, sa mga health workers, na nurses, Panginoon. Salamat po sa kanila, sa patuloy na pagbibigay ng kanilang buhay, ng kanilang lakas, ng kanilang panahon, upang sama-sama po naming malampasan ang malaking suliraning ito. At salamat din, O Diyos, sa patuloy na pagbuhos ng pagpapala sa gitna ng ganitong problema. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong kamay ay mahaba upang iabot at ibigay ang mga pagpapala sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa buong mundo, hindi lamang po sa aming bansa. Dahil alam namin, O Diyos, na ito po ay naranasan ng buong mundo. Kaya patuloy na dalangin namin, O Diyos, na paghilumin mo po ang karamdamang ito. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Dinadalangin din namin, Panginoon, maging sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga panalangin, mga kahilingan, ang amin pong kalagayan sa aming buhay, Panginoon. Kami po ay sa iyo lamang umaasa. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sa bawat araw ay maranasan po namin ang iyong pagpapala sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. At alam din namin, Panginoon, na hindi mo po kami pababayaan kailanman. Nais mo lamang, O Diyos, na kami umasa sa iyo, magtiwala, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kaming nagpupuri at pinagkakatiwala sa iyo ang amin pong idinulog sa araw na to. Salamat, O Diyos, tong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.
Mahirapang mangyaring ialay ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Tayo pong lahat, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Atin pong buksan ang Biblia sa Aklat ng mga Taga-Galasya, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po tayo mga kapatid? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating online worship. Tayo po ay nagpatuloy na nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon sa mga ginagamit niya pong mga tao upang magpatuloy ang ating online worship. Not to mention any name, salamat po sa inyong lahat sa Diyos ang papuri. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, kami nagbabalik ng pasasalamat sa iyo. Kami nga po ipatnubayan mo sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Amen. Gaano po kahalaga ang kalayaan? Kung ating pong pag-uusapan ang patungkol sa kalayaan, ito po ay may malawak na saklaw. Mula po sa simple hanggang sa mas mataas na antas ng pakahulugan ng kalayaan. Sa panahon nga po natin ngayon, dulot nga po ng pandemya ng COVID-19, ay hindi po pa din natin ganap na maranasan ang kalayaan sa usapin po na hindi tayo nakakalabas pa ng regularly sa ating pong transportation. So, nandoon pa din talaga ang banta ng COVID-19. Subalit tayo po'y umaasa sa Panginoon na tayo ay magiging malaya
dahil po o dulot ng COVID-19. May ilan pong konsepto patungkol sa kalayaan at hindi ko po masyadong i-elaborate. I-mention ko lamang po. Sabi nga po, freedom of belief o yung kalayaan sa paniniwala. Meron din tayong tinatawag na freedom of speech, kalayaan sa pagsasalita. Freedom to express oneself, kalayaan na maipahayag ang sarili, at freedom of the press. Kalayaan naman po ito ng ating mga news reporter, yung mga anchor, no? News anchor. Meron din pong tinatawag na freedom to choose one state in life and freedom of religion. Noong Friday po ay pinagdiwang ang Araw ng Kalayaan or Independence Day. At ngayon po ay atin pong pinagdiriwang ang Freedom Sunday. Ang kalayaan na inaalala po natin noong Biyernes, pinagdiwang po natin. At yung ngayon po, na tinatawag na Freedom Sunday, ito po ay magkaibang konteksto o kalagayan. Sapagkat noong Friday po o June 12 ay atin pong ginunita ang kalayaan ng ating bayan mula po sa mapanlupig na mga baniyaga, sa kanila mapanakop na ideolohiya o ideology, tayo po ay nakalaya. At ngayong araw po, mga kapatid, ang kalayaan na ating pagbubulayan ay patungkol sa ating pananampalataya. Ano nga po ba o ano nga ba ang kalayaan na nais ipaunawa sa atin sa umagang ito? Una po, ayon sa ating batayang talata na matatagpuan nga po natin sa Galatia chapter 5 verses 1 up to 6. Sa verse 1 o talata 1, binanggit po doon, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Tatlong bagay po, ang mahalaga na nais pong ipaalala sa atin sa sulat ni Apostol Pablo. Una po, tayo ay malaya na. Pangalawa, magpakatatag. At pangatlo, huwag nang paalipin pang muli. Una po ay nais ipaunawa ni Apostol Pablo, na tayo ay malaya na dahil kay Kristo. Tayo po, bilang mga tao ay may tendency na bumalik sa dati nating gawin dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. Subalit, dahil tinanggap po natin si Kristo, tayo po ay may kapangyarihan na ito po ay mapagtagumpayan dahil tayo ay malaya na. Ang paalala po ni Apostol Pablo, pangalawa ay magpakatatag kayo. Bilang tumanggap po kay Kristo, ay dapat maging matatag tayo sa anumang pwedeng kaharapin natin bilang mananampalataya. Ito man daw po ay mga samot-saring mga pagsubok o mga tukso, sapagkat kung hindi po tayo magiging matatag, ay maapektuhan po ang ating pananampalataya. Bahagi po ng ating buhay bilang mga mananampalataya ang makaranas ng iba't ibang uri ng mga sitwasyon, sapagkat ito'y magpapatibay ng ating pananampalataya. Ating pong panghawakan, mga kapatid, ang kaligtasan na ating tinanggap at magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa ating buhay. Pangalawa po ay huwag, sabi sa verse 1 po, ay pangatlo, huwag nang paalipin pang muli. Yun po bang nasa maayos na tayong relasyon sa Diyos, mayroong pagkakataon ay pinipili pa nating lumayo sa Kanya. Sabi nga po, life is a matter of choice. Ang pagtanggap po natin kay Kristo ay naglalayon na tayo po ay makapabuhay ng may kalayaan. Ang kalayaan ito ay hindi para gawin ang ating mga naisin, kundi gawin ang kalooban ng ating Diyos.
Ang kaligtasang natamo ay hindi lamang po isang karanasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Tayo po ay daraan sa iba't ibang sitwasyon na susubok sa tibay at tatag ng ating relasyon sa Diyos. Kung dumating man po tayo, mga kapatid, na maranasan natin ang matinding hamon sa buhay, magtiwala sa Diyos. Manatiling malaya, matatag, at huwag nang magpaalipin pang muli. Pangalawa pong puntos ay nabubuhay sa biyaya, hindi sa kautusan. Mula po sa mga talata 2 hanggang 5 ay binanggit po doon ang tungkol sa kautusan. Sabi nga po, ang pagtutuli. Yan, binanggit dito yung pagtutuli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Ang pagtutuli po sa panahon po ng Lumang Tipan ay tinatawag itong Abrahamic Covenant. Sa Genesis chapter 17, mababasa po natin doon, specifically sa verses 10 up to 11, na ang pagtutuli po ay palatandaan ng tipanan. There's nothing wrong with circumcision. Na ito po ay surgical procedure. At subalit, sa kabilang banda, kung ang pagtutuli daw po ay inuugnay sa relihiyon o pagtanggap sa atin ng Diyos, ito po ay hindi naaayon. Hindi po ito naaayon sa biyaya na kaloob ng Panginoon sa atin. Bagaman sa panahon nga po ng Lumang Tipan, ang mga Israelita, ang pagsunod po sa kautusan ay mahigpit pong ipinatutupad sa kanila upang sila po ay maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Iba't iba po ang uri ng kautusan. At isa nga po sa pangunahing kautusan, yung 10 utos. Ang kautusan po sa Lumang Tipan ay nahati po ito sa 3. Yung tinatawag po nating ceremonial law, ito nga po yung sa about sa worship. Yung civil law, ito naman po yung tungkol nga po sa paghihiwalay at pag-aasawa muli sa Deuteronomy 24, chapter 24. At yung moral law na tinatawag naman, yun nga po yung sa 10 Commandments. Ang mga batas pong ito ay strictly dapat sinusunod po ng mga Israelites. At salamat nga po dahil sa ating Panginoong Kristo, ang pagsunod po natin sa kautusan ay napalitan po ito ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. Sa kabuuan po, ang pagsunod po sa kautusan ay hindi makapagliligtas sa tao. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 o Efeso, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas at hindi po dahil sa ating daw pong mga sariling gawa o mga mabubuting gawa. Kaya napakaganda ng plano ng Panginoon sa ating lahat. Bagamat tayo nga po hindi natin kayang sumunod sa kautusan na ma-perfect natin, wala makaka-perfect nun. Kasi yung 10 o yung lahat ng kautusan, dapat lahat yon masusunod. Kapag isa lang ang hindi nasunod, hindi pa din tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya sa bagong tipan, na ipinakita doon, yung biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya o kagandahang loob ng Panginoon, tayo po ay naging karapat-dapat at naligtas. Ang pinagkaiba po ng kautusan sa biyaya ng Diyos, sabi nga po, ang kautusan ay kailangan pa ng para bang hindi siya buo. Subalit, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kabuuan, ng kaganapan, ng kaligtasan. Pangatlo po ay gumagawa ayon sa pag-ibig. Sa talata 6 ay ating pong mababasa doon ng ating batayang talata. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung isang tao ay puti o hindi,
Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa ng pag-ibig. No? Maliwanag po yun. Sa talata 6 ay mahalaga po ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi nga po, di man daw tayo o hindi, ang mahalaga po ay naipamamalas natin ang pag-ibig dahil tinanggap natin si Kristo. At napakahalaga sa bawat mananampalataya na taglay po natin ang pagkakaroon ng pag-ibig. Gaano ho kapulo, gaano po kalawak ang pagkakaroon ng pag-ibig sa ating mga puso o sa ating mga buhay. Sa unang Korinto 13, sabi nga po doon, samantalang mananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Maliwanag po, maliwanag na walang halaga ang anuman, kahit nga po sabihin na tayo po ay may mataas na antas na pagkakilala sa Diyos. Subalit, wala naman tayong pag-ibig sa ating kapwa o sa ating puso, ito po ay walang kabuluhan. Kahit din po sabihin natin na ang dami nating ministry, subalit wala naman tayong pag-ibig. O kahit na sabihin tayo na yung pinakamagaling na tao sa buong mundo, pero wala naman po tayong pag-ibig sa ating puso, ito po ay walang kabuluhan. Naging malaking problema po ni Apostol Pablo sa mga iglesia na kanya po pinaglilingkuran ang kakulangan sa pag-ibig. Sa talata 14 nga po ng ating batayang talata, sabi po doon, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Maganda pong maging habon sa atin na ang bawat pagkakataon na ating gagawin sa ating kapwa ay mayroong kalakip na pag-ibig. Kaya nga po ang sabi sa isang awit, pag-ibig ang susi ng lahat. Sa pagwawakas, mga kapatid, tayo po ba ay ganap na malaya? Atin po bang nauunawaan na ang ginawa ni Kristo sa atin upang tayo ay palayain? Pangalawa, atin po bang pinangahawakan na dahil sa biyaya o kagandahan loob ng Diyos, tayo ay naligtas? At pangatlo, tayo po ba ay punong-puno ng pag-ibig sa ating kapwa o puno ng pag-ibig ang ating buhay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Walang Diyos. At isang malaking kabulaanan ang sabihin may kaligtasang nagmumula sa Kanya. Maniwala ka, bansang Pilipinas. Ito na ang katapusan ng lahat. Hindi totoong may himala. Dahil sa paglaganap ng sakit, ay iiral ang kalungkutan ng pait at hindi ang liwanag na nagmumula sa langit. Mananalaytay ang pagdanak ng dugo, maniwala ka, walang paglaganap ng kabutihan ang siyang magaganap. Ang kaluwalhatian at ang kabanalan ay isang kahangalan. Hindi kanya maililigtas. Ang sabihing siya ang Diyos na lumalang ay malaking kasinungalingan. Mga salot, sakit, kaguluhan, at ang digmaan, patayan, pag-iimbot, at pagkapuot, siya ang Diyos ng pagkawasak. At ang paniniwalang ang kanyang pag-ibig ay hindi pagkalagas, ay isang kapalaluan at kasakiman. Maniwala ka na ang sakit na korona ay siyang wakas
sa panalangin. Maniwala ka, ang bansang Pilipinas ay unti-unti nang mapaparang. Ang hinanakit ng sakit ay unti-unti mong lalasapin at ang kaligtasan ay makikipagpatintero kay kamatayan. Ang kagalingan sa kanya ay hindi mo mararanasan, maging ang kanyang kaluwalhatian. Iwaksi mo sa iyong isipan na ang Diyos ay buhay. Maniwala ka na ang Diyos ay matagal ng patay. Hindi totoo na ikaw ay maliligtas dahil sa salita niya. Maniwala ka dahil marami nang naligaw sa paniniwalang ito. Siyang tunay, walang Diyos. Walang Diyos. Siyang tunay sa paniniwalang ito. Marami nang naligaw, maniwala ka. Dahil sa salita niya, ikaw ay maliligtas. Hindi totoo na ang Diyos ay matagal ng patay. Maniwala ka na ang Diyos ay buhay. Iwaksi mo sa iyong isipan na maging ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mo mararanasan. Sa Kanya ang kagalingan ay makipagpatintero kay kamatayan. Ang kaligtasan ay unti-unti mong lalasapin at ang hinanakit ng sakit ay unti-unti nang mapaparang. Bansang Pilipinas, maniwala ka, ang panalangin ay siyang wakas sa sakit na korona. Maniwala ka na ang kasakiman ay isang kapanaluan at paggalagas. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pagkawasak at ang maniniwalang siya ang Diyos ng pag-iimbot at pagkapuot ng digmaan, patayan, sakit, kaguluhan at mga salot ay malaking kasinungalingan. Siya ang Diyos na lumalang. Ang sabihin hindi kanya maililigtas sa isang kahangalan. Ang kabanalan, ang kaluwalhatian at ang kabutihan ang siyang magaganap. Maniwala ka. Walang paglaganap, pagdatak ng dugo. Mananalaytay ang liwanag na nagmumula sa langit at hindi iiral ang kalungkutan ng pait. Dahil sa paglaganap ng sakit ay may himala. Hindi totoong ito na ang katapusan ng lahat. Bansang Pilipinas, maniwala ka. May kaligtasang nagmumula sa kanya. At isang malaking kabulaanan ang sabihing walang Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon kami muli nagpuri sa inyo. Salamat po sa pangako na hindi nyo kami pababayaan. Binabalik namin ang bagay ng mga biyayang pinagkaloob mo ng may kasayahan sa puso namin upang magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong mabuting gawa. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumikilos upang gawin isang bagong nilalang kay Kristo, ang bawat tao at ang buong daigdig, na maging kanyang kaharian kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay naghahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay binabahagi, ang pagpapagaling ay binibigay sa mga may sakit. Ang pagkain ay binibigay sa mga nagugutom. Ang liwanag ay binibigay sa mga bulag at ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inaapi.
Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me as now. As in thy presence, humbly I bow. Have thy own way, Lord, have thy own way. Wounded and weary, help me, I pray. Surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thy own way, Lord, have thy own way. Over thy being, absolute sway. Aming Diyos, maraming salamat muli sa amin pong sama-samang pagsamba. Salamat, Panginoon, maging sa mensahe mo na inihatid mo sa amin. Tunay nga na ang iyong kalooban ang dapat mahayag. Salamat sapagkat kami ay binigyan mo ng kalayaan sa pamagitan ni Kristo na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Salamat sapagkat kami ay wala sa ilalim ng kautusan, kundi kami ay nasa iyong biyaya, sa iyong kagandahang loob. Dalangin namin, Panginoon, kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya na naroon ng pag-ibig sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, ang buhay na binigay mo sa amin, higit ang kalayaan na ibinigay mo po, ay gamitin po namin una at para lamang sa iyong kaluwalhatian. Gamitin namin, Panginoon, upang mahayag ang iyong naisin sa buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy niyo po kaming pangunahan at patuloy nawa ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama ay aming maranasan. Muli mo kaming samahan at gabayan sa mga araw na darating. Nawa ang pananampalataya na nagmumula sa iyo ang siyang aming maging kalakasan. Pagpalain mo kami, Panginoon, at amin pong tinatanggap ang iyong diwang banal, ang pagsakop ng iyong kapangyarihan at ng iyong kalooban. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen.